What a generation we live in, no? Isang Pinoy ang nakakuha ng 2 gold medals. Nagsimula yan kasi nung bata pa siya, tumbling siya ng tumbling. Doon niya nag-start eh. Ngayon, kaliwat kanan nga yung media interview niya about sa tagumpay, sa inspiration, sa damdamin niya na talaga nga naman na nagse-celebrate, ang saya-saya. Ang daming na-inspire, gusto siya tularan. Nagkaroon ng hope yung marami. At saka dumami rin yung support na para sa lahat na gusto pang tumambling o dun sa mga athlete natin. Buong bansa, Philippines! Let's have a war. Hello everyone! Welcome to Sela Time with Eric. Thank you for tuning in! Alam niyo naman po siguro yung storya, no? After ng pagsabog ng balita ng 2 gold medals ni Kaloy, may pasabog din yung nanay niya na nag-start sa pag-post-post sa social media. Imbis na balita ng tagumpay, nagkaroon tuloy ng balita ng tungkol sa pamilya. Hindi na lang sana pang pamilya, pang sports na lang sana. 'Di ba? Tapos niyan, sumagot pa si Kaloy. Dumagdag pa yung girlfriend niya. Nag-post-post din. Humantong nga sa punto na may press release pa yung nanay niya, kailan lang, at doon siya nag-sorry. At isolve na lang daw yung mga bagay-bagay in private. That's basically the summary. And that's what we know so far. Yung tanong nyo sasagutin ko, pero alam nyo naman na hindi naman tungkol sa chismis yung content ko, di ba? Kaya hahanapan na lang natin ng angle na kung saan may matututunan yung mga nakikinig ng podcast na to, di ba? Yung mga nagsusubaybay ng story. Na wag sana nila gayahin yung mga mali at wag nilang daanan yung kahihiyan sa social media. By the way, ang una kong kinain pagdating ko dito, Bert, ay itlog, saka sinigang. Welcome po sa Sela Time Podcast. We pause here, so pause with us. Balik lang tayo sandali kay Kaloy, okay? Hindi na necessary yung gumawa kayo ng content about sa nanay mo. Hindi ko naman sinasabi na mali yun, or tama yun. May hugot ka rin naman. Pero hindi na yun necessary. Ponder this. Ano kaya mangyari kung nanatili ka na lang na tahimik? Hindi na nabahiya masyado yung nanay mo, hindi na siya masyadong na-shame or na-embarrass. Hindi na lumaki. Wala ka na dapat patunayan. Alam mo ba yun? Ang momentum ng tagumpay mo, galing yan dun sa hard work mo, ng pagtatumbling mo, di ba? Ako bilib na bilib ako sa'yo. Except that time na gumawa ka ng video at nag-explain ka pa ng side mo. Hindi na yun necessary. Remain silent. Hindi mo na rin naman kailangan gamitin yung issue for traffic or engagement kasi famous ka na. Pero making your nanay infamous is something na hindi na necessary. 'Di ba? May number ka ba niya? May Facebook ka ba niya? Sana chinat mo na lang, 'di ba? Or nilambing ng konti or kinausap mo sa mga posibleng mangyari kung di kayo talaga close. Sa mga posibleng mangyari, kung mag-continue pa siya sa pagpo-post ng post, pababain lang yung fire, di na lumalim. Tapos, enjoy lang kayo ng GF mo dyan sa Paris. Chill. Maaaring tama ka sa lahat ng detalye at pagdepensa mo sa sarili mo. Pero, ito natutunan ko over the years of helping people. Being right and expressing it right away is not always helpful for people you are trying to protect and help. Alam mo naman yun, di ba? Maaaring tama yung mga sinabi mo, lahat ng sasabihin mo pa, pero hindi yun exactly ang hinihingi ng sitwasyon. Tulad na lang ng maraming content creator ngayon na may kanya-kanyang side o version ng tama. Maaaring tama sila lahat, okay? Pero hindi yun yung mas nakakatulong sa mga taong involved. Nakakatulong yun sa kanila kasi may traffic sila na nakukuha or engagement na nagmumula dun sa issue ng pamilya nyo. Tapos, yung mga nanonood naman, Philippines! Ganun lang nangyayari. Being right is not always helpful to people who need protecting, mental health help, and those who are hungry. Halimbawa, may nakita kang nagugutom. Sasabihan mo ba siya ng, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo magtrabaho? Tama naman. Pero, nabusog ba siya sa sinabi mo? Okay, punta tayo doon sa nanay, no? Sa nanay naman niya, mabuti po at pinili nyo na magpunta na lang in private, 'di ba? Maging private na lang. Pero sabi nga nila, damage has been done. Alam niyo naman po, hindi lang naman kapitbahay niyo ang makakarinig ng storya. Ako nga na nasa dulo ng mundo, nalaman ko pa.
Lagi po natin piliin maging private. Tama naman po yung desisyon nyo. Kung di kayo nag-post, sabihin na natin, di sana alam ng mga tao yung family issues nyo. Message nyo na lang po anak nyo, pag-usapan nyo lahat. Pwede naman yan tulad ng ginagawa nyo na ngayon. Everything's going to be alright. Nagkamali din ako sa isang post ko noon. Inisip ko din yung mga reaction ng tao. After 2 weeks, wala na po ako sa algorithm ng social media. Wala na rin kayo doon. Di ba? And it won't matter anymore. Aayos din ang lahat. We make mistakes. Now, pause lang po kayo at remember, mahal pa rin kayo ng Diyos. Sa inyo naman na mga nakikinig, na mga magulang ngayon, kung halimbawa gusto ninyong patulungin ang anak nyo, in a way, daanin nyo na lang sa malupitang psychology. Pero actually, hindi na kailangan kung maayos naman yung relasyon nyo sa inyong mga anak. Di ba? Hindi naman kasi nape-perceive ng brain natin yung negative. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo ngayon, huwag kayong mag-isip ng ice cream. O di ba? Ice cream agad naisip nyo. Baka nga pati yung favorite flavor nyo. Di ba? Kaya tip lang po ang may iwan ko kasi it's a matter of communication. Pwede nyo sabihin, anak, huwag mo na kaming isipin ng tatay mo. E di inisip kayo ng anak nyo. Mahalaga, masaya ka dyan at okay ka kahit hindi mo na kami tulungan. O edi naiisip niya ngayon na tulungan ka. Pero kidding aside, okay? Naiintindihan nyo naman po ako, di ba? Very light lang na pag-uusap. Daanin sa lambing, daanin sa pag-ibig. Kung min mo talaga na huwag katulungan, mahalaga makita naman ng anak mo na hindi mo talaga kailangan ng tulong. Kasi capable ka na naitayo mo yung sarili mo. Diba? May retirement fund ka. Guess nyo naman, diba? Kung maayos naman ang relationship nyo, ng pamilya, madali makipag-usap, madali kumatok. Hindi mo kailangan mamuwersa. Hindi mo kailangan hold upin yung anak mo. Alam niyo po, tatay at nanay ko, ganyan eh. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Hindi nila ako pinipuwersang tumulong. Hindi nila ako ino-hold up. Pero alam nila, pag meron, sasahod na lang ako. May ibubuhos yan si Eric. Ganun eh. Pero hindi nila utak parasite. Hindi sila parang parasite. Hanggat kaya ng mga magulang ko magtrabaho, nagtatrabaho po sila. Hindi sila sa akin dependent. Pero naiintindihan ko naman kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas, kaya masakit sa loob ko kung hindi ako tutulong. Alam niyo naman na hindi niyo retirement fund ang anak ninyo. May buhay yan at maaaring may buhay na bubuhayin soon. May mamimit yan na partner in a way or another. Yan po yung seasons of life eh. Kung part ka ng plan niya, isasama ka niya sa lahat. Salamat kay Lord. Pero obligahin siya na itaguyod ka pati lahat ng kapatid niya. Mali yan. Hindi yan tama. Ipamukha sa kanya kung saan siya nagmula at konsensyahin siya, i-emotional blackmail siya. Itigil mo yung mindset na yan. Kung di ka mag-a-agree sa sinasabi ko, fine. Random kita. Kumain ka muna o matulog ka tapos pakinggan mo to ulit. Kasi wala akong i-edit. Yun talaga yung gusto ko sabihin. And that's my opinion, okay? Napansin niyo po ba, wala naman ako sinabi tungkol sa GF dun sa girlfriend ni Kaloy. O sige na nga, eto na. Kung sa future, kinukonsider mo si Kaloy mapangasawa, wag mo please awayin ang magiging in-law mo. Lalong wag mo siyang isasali sa content mo. Kayo lang, problema niyo yan kung asawa mo na siya. Doon lang sa circle ninyo. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. May plano ba kayo magpakasal? Red flag kasi yung ganun.